Gumuho ang riprap ng isang hindi pa tapos sa flood control project sa Mandaue, Cebu. Nababahala tuloy ang mga residente. Nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, bakit bumigay ang proyekto? Jiggy, nandito ako ngayon sa Barangay Pacnaan sa Mandaue City. Nasa likuran ko ang gumuhong riprap na isang flood control project. Nitong Martes, bumagsak ang bahagi ng sheet pile na sa itinatayong flood control project dito sa Butuanon River. Ayon sa DPWH Cebu 6 District Engineering Office, bunsod yan ng naipong tubig dahil sa sunod-sunod na malakas na pag-ulan. Hindi kinaya ng structure ang water pressure kaya tuluyan itong gumuho. Bagay na ipinangangamba ng mga residente. Kamakailan isang residente ang nasawi matapos habulin ng taxi na inanod ng rumaragas ang ilog. Natatakot po kami. Paano na lang kung bumuhos ulit ang malakas na ulan? Babahain na naman kami rito. Nananawagan po kami na sana ayusin nila ang proyekto. Napakadelikado po lalo na dito na ang lakas talaga ng agos ng tubig tuwing bumabaha. Sa datos ng DPWH July 2019, sinimulan ang unang bahagi ng proyekto na higit 400 meters ang haba. May budget yan na higit 40 million pesos at nakumpleto noong 2020. Pero kapansin-pansin na nakatagilid na ang nasa 130 meters na bahagi nito dahil hindi pa nasisimulan ang level 2 o ang paglalagay ng bato at semento para sa mas matibay na pundasyon. There's a joint inspection team from the city and DPWH just to make sure if the following standards were followed, yung specification, yung methodology and design, na kung may makita kami na substandard, then we would ask them to blacklist these contractors. Jiggy, isang concerned citizen din ang nagsumiti ng urgent request sa Senate Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang mga flood control project sa Cebu, partikular na dito sa Mandaue City. Jiggy. Yan ang ulat ni John Aroa mula sa Mandaue, Cebu. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.